Narito ang 5 pinakamalaking balita na yumanig sa bansa sa nakalipas na 2 araw. Alamin kung bakit ito mahalaga sa iyo. Ang pinakamahabang traslasyon sa kasaysayan. Ang traslasyon 2026 ng itim na Nazareno ay tumagal ng halos 31 oras bago tuluyang nakabalik sa simbahan ng Quiapo. Bagamat naging mapayapa sa kabuuan, kinumpirma ng mga otoridad na may 4 na deboto ang nasawi sa gitna ng dambuhalang prosesyon. Ipinapakita nito ang matinding debosyon ng mga Pilipino, ngunit muling binubuksan ang usapin sa kaligtasan at crowd management sa mga ganito kalalaking event na tila lalong nagiging unpredictable bawat taon. Ayon sa Quiapo Church, inabot ang prosesyon ng mahigit 30 oras, na itinuturing na isa sa pinakamatagal at pinakamahirap sa kasaysayan ng debosyon. Cebu Landfill Collapse, Race Against Time. Patuloy ang search and retrieval operations sa isang landfill sa Cebu City matapos itong gumuho at ibaon ang ilang individual. Sa kasalukuyan, 6 na bangkay na ang narecover habang may mga napaulat pa ring nawawala sa ilalim ng ton-toneladang basura. Ang trahedyang ito ay isang wake-up call sa panganib na kinakaharap ng mga komunidad na nakatira malapit sa mga dump site at ang kritikal na pangangailangan para sa mas maayos na waste management at disaster prevention. Ang search operations ay tinawag na Racing Against Time dahil sa panganib ng marami pang landslide sa lugar habang patuloy ang pag-ulan. Davao Occidental nayanig ng 6.8 magnitude quake. Isang malakas na 6.8 magnitude na lindol ang yumanig sa karagatan ng Davao Occidental nitong Sabado ng gabi. Bagamat walang banta ng tsunami, naramdaman ang matinding pagyanig sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang lindol na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at ang banta ng The Big One ay palaging nariyan, kaya't ang kahandaan sa bawat tahanan ay hindi dapat ipinagpapaliban. Ang lindol ay may lakas na 6.8 magnitude at nagdulot ng mga aftershocks na patuloy na binabantayan ng 5 volts. Pagbabawal sa mga politiko sa cash aid distribution. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, ILA, mahigpit nang ipinagbabawal sa mga politiko ang pagsali o pagpapakita sa pamamahagi ng cash assistance ng gobyerno. Ayon sa ILA, layunin nitong ihiwalay ang serbisyo publiko mula sa pamumulitika at kampanya. Ito ay malaking panalo para sa mga taxpayer dahil masisiguro na ang tulong mula sa gobyerno ay hindi gagamitin para sa personal na agenda o epal tactics ng mga kandidato, lalo na't papalapit ang eleksyon. Ayon kay Acting Year Secretary Rolly Toledo, ang probisyong ito ay stripping away the political face of social services upang matiyak na ang pondo ay diretsyo sa tao. Mayon Volcano, Alert Level 3 at tumitinding rockfalls. Nanatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon matapos makapagtala ng mahigit 250 rockfall events at 41 pyroclastic density currents sa loob lamang ng isang araw. Nagbabala ang 5 volts na ang pamamaga ng bulkan ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan. Libo-libong pamilya ang apektado ng extended unrest na ito na nagbibigay ng matinding pressure sa lokal na ekonomiya ng Albay at sa national budget para sa relief operations. Nakapagtala ang 5 volts ng kabuang 256 rockfall events sa loob lamang ng 24 oras na nagpapakita ng aktibong pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Manatiling laging handa at impormado. Para sa iba pang mabilisang balita, i-follow ang aming page. Ito ang Balita Agad.